Sa exam level problem 2 naman ng 13, meron kang assembly na ito. Tapos, may load P daw na nagpo-produce ng axial strain dito sa member na ito, na 0.0014 mm per millimeters. Determine daw the axial strain in the aluminum alloy rod A. So, paano sisimulan yung problem na to? I-recall muna natin yung mga formula. So, ang formula na gagamitin ay yung axial strain is equal to yung delta o kaya yung deformation niya over yung original length. So, itong equation na to pwede natin gamitin sa dito, sa B na to. Sabi daw, yung brass post B ay nagkaroon ng axial strain na 0.0014 mm per millimeters. So, yun yung E or yung epsilon dito sa equation na to. So, 0.0014 is equal to yung deformation niya over yung original length na 0.375 mm. So, kung yan ay isasolve nyo, ang makukuha nyo na delta ay equal sa 0.525 mm. Ibig sabihin, yung brass post na to, sabi, nag-decrease daw ng 0.525 dahil natulak siya ng post na to. Dahil natulak siya ng L-bar na to. So, next naman, after mong makuha yung deformation ng brass post B, ang gagawin is, dadagdagan siya ng 0.25. Bakit ganun? Bakit siya dadagdagan? Kasi, diba, yung L-bar na to, ipupush yung brass post na to. So, ang kailangan nating malaman next is, ano ba yung naging deflection or naging movement ng L-bar na ito. So, para mag-touch yung L-bar na to sa brass post na to, kailangan muna niya mag-move ng 0.25 bago niya i-deflect yung brass post na to ng 0.525. So, ibig sabihin, ang mako-compute nating deflection ng L-bar na to sa on this end will be equal to, yung deflection niya ay 0.525 plus 0.25 na equal sa 0.75 or 0.775 millimeters. So next, dahil nga nalaman na natin na nag-move siya ng 0.775 millimeters, pwede na nating i-track kung ano ba yung nagiging movement ng L-bar. So yung L-bar, di ba, move siya pa ganyan. Dahil nga hinihila siya ng force na ito. So, next naman, yung triangle, yung similar triangles, pwede natin i-plot or i-drawing. So, yung initial position niya ay pag ganito. Sabi daw, meron kang length na 0.125 plus 0.125. 0.25. O kaya, tama, 0.25 millimeters. Next naman, after nito, meron ka ring 0.15 na 0.15 na length dito. Next, yung final position niya ay ganito magiging itsura. Kung saan ito ay yung unknown natin, tapos ito ay nakuha na natin as 0.775 millimeters. Ngayon, kailangan din mag-ingat kasi ito ay in meters, 0.15 meters. Kasi 150 millimeters siya. Tapos ito naman ay 0.25 meters din. Ito naman ay 0.775 millimeters. So, pwede natin itong i-adjust. Imbes na 0.15, gawin natin in millimeters lahat. So, gawin natin 150 ito. Ito naman ay 250 millimeters. Next, similar triangles na lang. So, ito over ito is equal to ito over ito. So, yan ay 150 over 0.775 is equal to yung length na to, which is 250 millimeters. Nandito yan. 250 over x.
So, kung i-isolate nyo yung x, ang makukuha nyong value ay x is equal to 1.292 millimeters. So, ibig sabihin, kung ito ay nag-move ng 0.775 millimeters, ito naman, 1.292. Next, para makuha na yung actual strain sa bar na to, ang pwedeng gawin is yung equation na to. Plug in ulit yung equation. Strain is equal to deformation over yung original length. Nakuha natin na ang ginalaw niya ay 1.292 mm. Yun yung deformation niya. Yung original length naman niya is 1 to 50 mm. So, yung strain ay equal sa 1.292 over 1 to 50 o kaya equal sa 1.033 times 10 to the negative 3 o kaya 1.033 millimeters per meter. So, ganun mag-solve ng strain problems sa 13.